Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 21. Ako nang bahala sa abogado. Nakuha ko na rin ang copy ng magdedemanda. Kitang-kita roon na sila ang unang umatake sa'yo. Hindi nasabi. Itutuloy ko to. Damn you, Timothy. Alam mo ba kung bakit nila ako sinaktan? Gusto mo bang malaman? Dahil alam nila ang relasyon natin. Mga agaw raw ako. Sinaktan ko raw si Mary. Alam nila. Alam ni Mary ang relasyon natin. Tahimik lang siya. Pero alam kong nasasaktan siya. Mahal na mahal ka ng kakambal ko. At tinitiis niya lang yun. Kasi mahal niya tayong dalawa. Hindi pa rin excuse yun. Para saktan ka nila. I'm in pain right now. Timothy, yung pain na nararamdaman ko ay para sa kapatid kong lihim na nasasaktan dahil sa pagkakamali natin. Tama na. Tama na, Timothy. I'm also scared na mawala yung pagmamahal at tiwala ng kapatid ko sa akin. Ayoko na. Aalis na ako. Huwag mo nang ituloy ang kaso dahil hindi ako makikipag-cooperate sa inyo. Claudette! Tawag nito sa akin. Akmang aawatin ako pero tinanggal ko na yung dextrose. Aalis ako. Gusto ko nang mawala ka sa buhay ko, Tim. Nag-enjoy ako sa sex. Pero anong kapalit nun? May nabuo sa puso ko ang galit. Sa sarili ko. Nandidiri na rin ako sa sarili ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Napasa po si Timothy sa dibdib niya. Nasaktan ito sa mga sinabi ko. Pero kailangan kong gawin yon. Kailangan kong ipagtabu yan. Umalis ako. Kahit hindi pa pwede. Nakuha kong makalabas ng ospital na walang pumipigil sa akin. Pagsakay ko ng taxi, iniutos kong dalhin ako sa terminal ng mga bus kung saan may mga biyahe patungo sa San Agusta. Yung suot kong nagpunta ng bar, iyon pa rin ang suot ko ngayon. Base sa orasang pambisig ay 1:00 ng umaga na. Dapat nagpapahinga na ako sa oras na ito. Pero heto, tahimik na lumuluha habang unti-unting lumalayo sa taong nakita ko na nakatayo sa exit ng ospital. Nakatanaw sa taxi na sinakyan ko. I'm sorry, Timothy. Mahal kita. Mahal na kita. Pero hindi talaga tayo pwede. Never tayong magiging pwede, mahal ko. Gusto mo bang ihataw ko sa itong baston ko? Pakainin mo na yung mga aso. Gala kasi ng gala. Malakas ang tinig ng lola ko. Papasok pa lamang ako ng tarangkahan ng kahoy namin. Simple pa rin ang ayos ng bahay, pati na ang bakuran. Ayaw rin kasi ni lola na ipagawa ito. Ayos lang ang repair pero ayaw niyang ipagiba ito at tayuan ng mas magandang bahay. Ako na naman, lola. May kasama pa yung pagdadabog. Linti ka talaga? Biglang bumukas ang pinto. Ang tumakbong si Kreng ang lumabas doon. Nakasunod na iika-ika ang lola namin. Paano ba naman? Hawak ni Kreng ang baston. Hindi nga yata na-realize ng mga ito na narito na ako. Kasi nang tumakbo pa si Kreng, sa akin siya lumapit at iniabot ang baston. Saka siya muling tumakbo pero huminto rin at bumalik. Tumitig sa aking mabuti na waring hindi makapaniwala na narito ako. Real na real ba to? Pinisil pa nito ang aking pisngi na waring hindi talaga siya makapaniwala. Kreng, stop it! I fake! Hindi nag-i-English yung Claudette na nakilala ko. Napangiti ako sa sinunggaban siya ng yakap.
Ikaw nga! Hala Lola, nandito si Clau! Sigaw ni Kreng. Sunod-sunod na pumatak muli ang luha ko na kanina ko pa napahinto. Pero mabilis lang din na bumabalik yun. Sabi ko naman sa iyo kapag kahirap ka sa metro, bumalik ka. Bumalik ka sa Lola. Halika rito, apo. Gusto kitang mayakap. Naluluha na rin na ani ni Lola. Baka sa mukha nito ang pagka-miss niya sa akin. Nang si Lola naman ang yakapin ko, ay mas naging emotional ako. I'm sorry, Lola. Hindi na lang dapat ako umalis ng San Agusta. Dapat nakinig ako sa inyo. Ano ka ba, apo? Tama lang na sinunod mo ang gusto mo. Hindi ka naman sasaya ng sobra. Sobra kung narito ka lang. Hindi mo makikilala ang kapatid mo. La, saway ni Kreng sa matanda. Sino, Lola? Curious na tanong ko. Sinulyapan ko pa si Kreng. Baka sakaling ituloy nito ang sinasabi ng matanda. Si Mary. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad siyang nag-iwas ng tingin. Masaya ka naman na nakasama mo roon ang kapatid mo, hindi ba? Oo naman po, Lola. Ngumiti ako. Halika na sa loob. Baka napagod ka sa biyahe. Nasaan nga pala ang mga gamit mo? Tanong nito na kanina ko pa iniisip kung ano ang sagot na dapat kong ibigay sa kanila. Kaya kasi tatanungin talaga nila ako. Hindi nga ako nagkamali. Naiwan po. Saan mo naiwan? Sa terminal ba? Tanong ni Lola. Sinulyapan ko si Kreng. Nawari ay humihingi ng saklolo. Clau, ayos lang yon. Nakatabi pa yung mga gamit mong naiwan dito. Kada ikalawang buwan ay pinalalaban ni Lola kasi malakas ang loob na babalik ka raw dito. Oo, tama ang pinsan mo. Oo nga rin pala. Pakainin mo na nga yung aso, Kreng. Kung ayaw mong ikaw ang ipakain ko sa kanila. Napabungisngis ako sa naging hirit ni Lola. Masyadong cool ang lola namin ni Kreng. Wala tuloy choice ang pinsan ko dahil nawaglit sa isip kong naipasa ko na nga pala kay Lola yung baston niya na kasamang itinatakbo ni Kreng kanina na ibinigay sa akin. Si Lola talaga. Mas mahal pa ang mga aso. Hindi nga ako tinatanong kung kumain na ba ako. Oo nga pala. Ipaulo mo sa mga aso. Yung mga tinirang ulam para sa'yo. Wala kasi silang ulam Natawa ako nang umalis si Kreng na nagdadabog. Nang sulyapan ako ni Lola, ay ngumiti agad ako rito. Lola, halika nga rito, apo. Gusto mo bang magpahinga muna? Nagugutom ka ba? O gusto mo bang maligo? Inawat ko ang matanda dahil mukhang balak pang asikasuhin ako. Matutulog muna po ako, Lola. Marumi yung damit mo. Maglinis ka muna bago magpahinga para mapreskuhan ka. Sige po. Alam kong inoobserbahan ako nito, pero nginingitian ko lamang ito upang hindi ito mag-alala sa akin. Yung naiwang damit ko'y maayos pa naman at kasya pa. Iyon ang isinuot ko na ang matanda pa ang naghanap para sa akin. Hinayaan din ako nitong pumasok na mag-isa sa kwarto ko para makapagpahinga. Maliit lang naman ang silid ko pero maayos yon at may electric pan pa. Yung electric pan na napanalunan ko lang noon sa Rapol. Binuksan ko yon saka ako humiga. Hindi ako inaantok pero parang hindi muna sila magsiyasat sa biglang pag-uwi ko. Kaya ako'y nagkulong muna sa silid. Naririnig ko ang mga yabag sa labas. Pati ang mga bulungan. Nakaabot na rin sa kaalaman ng mga tiyahin at tiyuhin ko ang biglaan kong pag-uwi. Iisa lang ang tanong nila sa aking lola. Ayos lang ba ang pamangkin namin? Hindi ako ayos. Malabong maging ayos sa sitwasyon kong ito. Baka mahampas pa ako ng baston ni Lola kapag nalaman nila ang pagkakamaling nagawa ko sa syudad. Hindi nila ako pinalaki ng mga agaw. Puro pangarap pa ang mga itinatanim nila sa aking isipan. Kaya nahihiya rin ako na harapin sila. Naging tahimik naman sa labas. Kaya sinubukan kong matulog.
Walang cellphone, walang TV at kahit anong gadget. Walang ibang mapapaglibangan sa silid ko. Kaya naman, na makapagpahinga ako ay nagpasya na rin akong lumabas. Nagulat pa nga ako nang lumabas ako at magtungo sa tambayan ng pamilya. Nasa harap lang yon ng bahay ni Lola, kubo-kubuhan yon na may upuan na nakapalibot. Ito na ang maganda naming pamangkin. Hindi ko napansin kung sinong nagsabi nun, pero agad na nagreklamo si Kreng. Pamangkin nyo rin naman ako Ikaw talagang bata ka. Manahimik ka nga. Tumabi ako sa isang tiyahin ko. Agad naman ako nitong inakbayan. Walang nagtatanong kung bakit nandito ako. Mukhang nabilinan na ni Lola ang mga ito. Ate, hindi mo kasamang asawa mo. Napasingha pa ang lahat. Napatingin naman ako sa pinakabatang pinsan na ang pangalan ay si Migs. May hawak itong ice candy habang nakatitig sa akin. Parang naghihintay ng sagot. Asawa? Naku, ito talagang si Migs. Napagkamalan ka pang si Meredith anak. Si Meredith yung may asawa. Hindi ang ate Clau mo. Gagawin nyo pa akong mali-mali Hindi ba't nagpunta pa tayo sa metro nung kasal nila nung asawa niya? Ako pa nga may hawak ng ring nilaw Tapos naglalakad sa altar. Diyos ko, yung anak mo bane ha? Parang nawiwindang na ani ni Tia Jenny. Yung nanay ni Kreng. Migs, eto 20 ha. Bumili ka ng ice candy. May kailangan po ba kayong sabihin sa akin? Naguguluhan po kasi ko Alam nyo naman po nagka-amnesia ako. Ano po yung sinasabi ni Miggy Boy? Nalilitong tanong ko sa kanila. Abay, wag mong sabihin na naniniwala ka roon kay Migs. Nagkamali lang yung bata, Mary. Si Lola naman yun na-meet mo ni Migs si Mary? Oo, nung kinasal si Meredith at yung asawa niya, dumalo kaming lahat. Nakalimutan mo rin yon? Ikaw ang nang ibita sa amin. Hindi ko po maalala, Lola. Ang tanda ko lamang po, yung bagong dating ako sa metro, yung ilang buwan na naroroon ako, ay tanda ko rin. Yung sa kasal ni Mary, may ilan akong naalala pero mas marami yung malabo. Yung burado. Apo, darating ang panahon na babalik din yan. Malakas ang paniniwala ko na yung mga nawaglit mong alaala ay natabunan. Pasasaan ba't babalik din? Sana nga po, Lola. Hindi ko alam kung masaya ba talaga yung mga alaalang yon. Pero kung hindi talaga pala rin, hayaan na po natin. Pwede pa naman akong bumuo ng mga memories Lalo na po't kasama ko kayo. Ayan, fighting. Ngingising-ngisi na ani ni Kreng. Bumalik si Migs. May 4 na ice candy siyang bitbit. Ate, nandyan na yung asawa mo. Sabi ko naman sa'yo ikaw talaga yung naiiling pang ani ni Big sa akin. Ano? Anong asawa? Nababahala na talaga ako. Litong-lito na ako. Pati nga kamay ko ay pinagpapawisan na sa sobrang kaba. Kung may asawa na pala ako, bakit hindi sinasabi nila Mary sa akin? Ano bang nangyari noon para maaksidente ako at mawala ang mga alaalang yon? Napasabunot ako sa buho ko. Agad namang inawat ni Tio Sacario at Tio Mario ang ginawa ko. Naguguluhan po ako. Tumayo si Tia Jenny. Huwag niyong palalabasin si Claudette. Baka kung mapano yan. Bili nito. Si Lola, nakuha na nitong tumayo at niyakap ako. Lola, ipaliwanag niyo sa akin. Naguguluhan po ako. Kumalma ka, Apo. Baka kaya siya nandito para ipaliwanag sa iyo ang mga nangyayari. Kreng, kumuha ka ng tubig. Tumayo ako. Haharapin ko po kung sino man yung nandyan. Kailangan maliwanagan ako. Hindi. Huwag matigas ang ulo, Claudette. Dahil baka ikaw naman ang mahataw ko ng tambo. Mariing ani ni Lola. Okay. Natakot ako kaya naupo na lamang akong muli.
Umalis din si Lola, pero binantayan naman ako ng iba pang kasama ko rito sa kubo upang hindi sumunod sa mga lumabas. Nang bumalik, isa-isa ang mga ito. Ang bilis ng tahip ng dibdib ko. Pumasok ka, iho. Dinig kong ani ni Lola. Agad na dumako ang tingin ko sa daang naghihintay kung sino ang susunod kong makikita roon. Si Lola. Ang kasunod nito'y si Timothy. Hindi ko alam kung sino ang sumalo sa akin. Basta sa sobrang pagkagulat ko, nawalan ako ng malay. Inaway mo ba ang ate ko? Susunduin mo na ba siya? Wag na. Hindi mo naman yata siya love eh. Dito na lang siya sa amin. Love na love namin ang ate ko eh. Hindi namin siya pinapaiyak. Yung nagpapaiyak lang naman sa kanya eh, yung parents niya. Hindi siya love ng parents niya, kaya kami na lang ang may love sa kanya. Naririnig ko ang kadaldala ni Migs. Nakasara ang pinto, kaya wala silang kaalam-alam na gising na ako. Hindi ko siya inaaway. Si Timothy nga talaga. Kabisado ko ang boss nito. Paano hinayaan lang na makapasok nila ang lalaki? Saka, asawa? Hindi pa ba pumapasok sa isipan nila na ang asawa ng lalaking ito ay si Meredith? At hindi ako. Narito na ba sila dahil lang matagal akong wala rito sa San Agusta? Love mo siya. Love na love ko ang ate mo, Miggy Boy. Seryosong ani ni Timothy. Paanong alam din niya ang tawag ko kay Miggy Boy? Bakit hindi nagtutugma ang pangyayari sa buhay ko? Litong-lito na ako. Kung love mo, hindi mo dapat paiyakin. Hindi mo pa pagsasalitaan. At dapat mahalin mo. Ganun nga. Kung mahal mo si ate ko, dapat maging tapat ka sa kanya. Magiging tapat na. Bahala na kung paniwalaan niya. Pero hindi ko kayang malayo siya sa akin. Parang may tali siyang hila palayo. Nakatali ang puso ko roon. Humihigpit yon habang mas lumalayo siya sa akin. Ganon? E di punta ka na sa kwarto niya. Hug mo siya para mas malapit kayo sa isa't isa. Advice pa ng pinsan ko. Mabilis tuloy akong tumagilid. Patalikod sa pinto. Baka kasi pumasok nga talaga ang lalaki. Hindi pa ako handang harapin ito. Umakto ako na hindi nag-e-exist ang lalaki. Nang makita ko siya sa silid ko na titig sa akin, ay agad akong bumangon at lumabas. Kahit nang maghapunan at katabi ko ito ay hindi pa rin ako nagsasalita. Parang biglang gusto kong i-shut down ang buo kong sistema dahil parang hindi ko talaga kayang tanggapin pa ang anumang paliwanag na sasabihin nila sa akin. Nang oras na ng tulugan, nanatili lang ako sa kubo. Malamig na. Sobrang lamig kaya para akong nangangatal. Agad yun naibsan nang may blanket na pumatong sa balikat ko. Si Timothy ang may gawa noon. Seryoso ang mukha nito na tinitignan siya. Bahagya itong ngumiti matapos niyang ayusin ang blanket. Saka siya naupo sa tabi ko. Pwede na ba tayong mag-usap, Claudette? Tanong nito sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo sa pamilya ko rito para sumang-ayon sila na manatili ka rito. Dahil asawa kita, kaya hinayaan nila ako. Timothy, nagpapatawa ka ba? Sumulyap ito sa akin. Hindi. Ako ang natawa. Wala lang akong naalala, pinaglalaruan na nila ako. Satisfying bang guluhin ang isipan ko? Ano bang nagawa kong kasalanan para pahirapan namin? Pahirapan ako nila ng ganito. Wala. Kaya narito ako para hindi ka na mahirapan at hindi na malito pa. I just want you to listen to me. Hindi ako sumagot. Clau, ginagap nito ang aking kamay. Kasabay ng pagbuntong hininga niya. Asawa talaga kita. Naghiwalay kami ni Meredith noon. Nagkamabutihan tayo at nagpakasal. Stop! Hindi ko matatanggap ang mga kasinungalingan na yan.
Lahat ng sabihin mo ay hindi ko paniniwalaan. Claudette! Claudette! Sigaw nito sa sobrang frustration. Nagulat ako at takot na napatingin dito. Nawala ang alaala mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin yon. Ako yung kailangan na mag-adjust. Ako yung pumasan pansamantala ng mga problema. Yung taong gusto kong karamay ay hindi ko makasama kasi wala siyang maalala. Ako yung nagmukhang demonyo sa harap mo. Ako yung malupit na lalaki sa paningin mo. Ay manloloko. Pero habang iniisip mo yan, hindi mo napapansing nasasaktan ako. Nasasaktan mo na ako. Kasi bakit kailangan mong isipin yan? Wagas lang naman akong nagmahal sa'yo. Bakit sa dami ng taong pwede mong kalimutan, bakit ako pa? Ayaw mo kong paniwalaan. Hanggang kailan? Para alam ko kung ano pa ang mga susunod kong hakbang. Hindi mo napapansin na nadudurog na ako, Claudette. Pero, sige pa rin ako ng sige. Kasi nangako ako sa Diyos na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Timothy, sunod-sunod na rin ang pagpatak ng luha ko. Kung asawa ko siya, bakit nagsinungaling pa sila? Waring nabasa nito ang nasa isipan ko dahil muli siyang nagsalita. Kinakailangan naming magsinungaling si Mary. Dahil alam naming hindi mo kakayanin pa. Kung ako ang papipiliin, kahit masakit, naisip kong mas mabuting kalimutan na nga lang yung 2 taon. Kasi sa loob ng 2 taon na yon, naroon yung parte ng alaala mo. Ang pinakamasaya. Pero, mas pinakamasakit na maalala na hindi mo ko naalala no mga panahong nalulungkot ako. Napasa po ako sa ulo ko. Hindi pa rin sapat ang sinasabi nito para gumana ang utak ko. Walang ala-alang magbabalik. Hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi nito. Kung totoong mag-asawa kami, bakit kailangan nitong iparamdam sa akin na kabit ako, na other woman ako? Clau, magsalita ka naman. Mas lalo akong nasasaktan sa sobra mong katahimikan. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Baka magulat na naman ako. Nakalayo ka na naman. Tatakasan na naman ako. Babe, nakakapagod na yung ganon. Napapagod na ako. Pero gusto ko nang ilaban kahit ayaw ng nanay ko. Nakita ko na lamang na umiiyak na si Timothy. Halatangang nasasaktan na siya. Kaya ipinatong ko ang palad ko sa balikat nito at marahang hinaplos yun. Pagkatapos ay tumayo na ako. Akmang iiwan ito para bumalik sa kwarto ko nang muling magsalita ito. May nakalimutan pa akong sabihin. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakataliko dito habang hinihintay itong magsalita. Nagkaroon tayo ng anak. Pero namatay siya. Parang piniga ang puso ko sa sinabi nito. Yung sakit sa puso ko, parang umakyat hanggang sa utak ko. Parang pinupukpok iyon sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Napasabunot na ako sa buko. Sunod-sunod na rin ang pagpatak ng luha ko. I'm shaking right now. Dahil yon sa pagsigid ng sakit. Bago pa naging blanco ang lahat, ay naagapan na ako ni Timothy na alalayan. At dito na po nagtatapos ang chapter 21 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.